Request nga ito ni Ate Eden, kaya lulutuan ko siya ng pinaka panlaban kong biryani recipe. Baka may magsasabi na naman na hindi ito biryani. Ay, sige na, kayo na. Double time ang ginawa ko dyan para mabilis ko na lang itong maluto. Isang kaldero, nagpakulo na ako dyan ng tubig. Nilagyan ko ng laurel leaf, cinnamon stick, cardamom, at asin. Habang nagpapakulo ako dyan, nagisa naman ako dito ng sibuyas. Pinagolden brown ko lang ito kasi pang tatoppings natin ito mamaya sa ating biryani. Na mag-golden brown na nga, hinango ko na rin. Nilagay ko na rin itong carrot at pasas. Papagolden brown na natin yan. Habang pinapagolden brown ko yan, nilagay ko na rin itong kanin at pakukuluan ko lang ito ng mga half cook. Hintayin lang natin kumulo yan kasi tatapusin natin itong at pang toppings rin mamaya na carrots at saka pasas. Hinango ko na rin yan at halo-haloan na natin itong ating rice. Sa parehong kaldero, naglagay na rin ako dyan ng sibuyas at atin lang itong papa-aromahin. Kung trip nyo na ipa-golden brown, okay lang. Kung trip nyo na half cook ang inyong sibuyas, okay lang rin yan. Naglagdag na rin ako dyan ng bawang. Pwede po kayo magdagdag ng bawang na buo kasi masarap siyang papakin yung isang head ng bawang. At nung lumabas na yung aroma ng ating bawang sibuyas, nilagay ko na rin yung ating manok dito at gisahin lang natin yan ng maayos. Iniwan ko lang muna yan at i-strainer ko na muna itong rice kasi luto na ito. Isi-set aside ko lang. Kinuha ko pala yan siya sa water para hindi siya madurog. At tatapusin ko muna itong ating chicken. Naglagay na rin pala ako dyan ng kamatis. At ito nga yung Bombay biryani ang nilagay ko. Sana half lang kasi medyo maanghang pala to. Nagdagdag lang ako dyan ng turmeric, ginger, paprika, onion powder, asin, paminta. Haluin lang natin ng maayos na manuot yung pampalasa niya sa ating manok. At na masatisfied na nga ako sa paghahalo, dadagdagan ko yan ng yogurt. Isa rin ito sa main ingredients ng ating biryani. Maraming style po ang pagluluto ng biryani. Yung iba, minamarinate nila sa pampalasa. Pero ako kasi mas nahiligan ko talaga nag-igisa. Nag-add lang ako dyan ng sili. Optional lang yan kung gusto nyo ng maanghang. At medyo masarap pag maanghang kasi talaga ang biryani. At maanghang talaga ang biryani. So nagdagdag na pala ako ng tubig dyan. Hindi ko lang na-videohan kasi hindi pala gumagana. At ipapakuloan ko lang ito ng mga 30 minutes. Gusto ko kasi yung malambot ang manok. Nung mag 30 minutes na nga, naglagay lang ako dyan sa isang kaldero ng sabaw. Tapos, sinespread ko na lang dyan, kanin. Tapos yung manok natin kanina na niloto. Tapos, kanin ulit sa taas. At ganito po tayo magluto ng biryani. Iba-iba po ang style ng pagluluto ng biryani. Mababash na naman dyan ang mga 50-50 na walang alam sa mundo, kundi mag-video call at mag-call center. So mag-research po kayo na may matutunan na naman kayo. Kasi yung kabsa na pinost ko, hindi daw yun kabsa sa kanila. Cheers ako sa amo ko sa Jeddah. 3 times a week kong niluluto. Tapos sasabihin nyo lang, hindi yun kabsa. Ano ba kayo? So naglagay na rin ako dyan ng ating pampakulay pala sa biryani. Kasi yung biryani talaga makulay ang buhay ng biryani. At natawa nga ako dyan sa mga pampakulay na nilagay ko kasi hiningi ko lang yan sa maniho naming Indiano. At ito yung ginagamit niya sa kanyang biryani. And thank you so much. At yun lang, sana may matutunan kayo. At sa mga followers ko dyan, gamitin po natin yung internet na amo sa magandang paraan. Mag-research po kayo ng mga magagandang bagay, lalo na ang pagluluto ng mga Arabic food. Kasi marami po talaga ang style ng pagluluto ng Arabic food. Huwag po tayo mag 50-50 at gamitin yung internet ni amo sa pagko-call center sa mga itik na hindi na naman kayo papasayahin. So yun lang, bye! Thank you, mama. Chup-chup.